At para sa ating mga balita, Salvador Medialdea, ibinuking ang ICC sa planong pagkidnap daw kay dating Pangulong Duterte. Tuluyan na ngang isinama ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahiyahiyang listahan ng mga pangulo, mga diktador at mga warlords na humarap sa mga hukom ng Criminal Court sa Hague. Sa kanyang paglitaw sa video link matapos ang nakakapagod na paglalakbay, nakita ng buong mundo ang nanlalatang kilos ng dating Pangulo. Kabaligtaran yan ng dati nitong matapang at matigas na pagkilos. Yan ay habang binabanggit ng dating Pangulo ang kanyang pangalan bago basahin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pinatunayan ng korte na mayroong matibay na batayan ang mga reklamong isinampa kay Duterte, kaugnay ng kanyang partisipasyon sa mga gawain ng crimes against humanity, partikular ang murder. Sa makatuwid, mayroong makatuwirang dahilan para paniwalaan na si Ginoong Duterte ay responsable sa pagiging kabahagi at kaisang promotor sa kasong krimen laban sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpatay. Nagulat ang buong Pilipinas nang bigla siyang dakpin ng pinagsamang puwersa ng Interpol at ng mga kapulisan sa Pilipinas. Isang pangyayari na lumikha ng pagkapahabahagi ng mga Pilipino, ng mga taong sumusuporta sa kanya at ng mga taong tutol sa kanyang madugong kampanya laban sa droga. Bagaman itinuturing ito na isang makasaysayang pangyayari sa Pilipinas, tinawag naman ito ng mga abogado ni Duterte bilang isang uri ng kidnapping. Nasaksihan ng buong mundo ang kahiyahiyang paraan kung paanong ang isang dating pangulo ng isang soberanong bansa ay isinakay sa isang pribadong eroplano at bigla ang dinala sa The Hague. Para sa amin, mga abogado, ito ay tinatawag na extrajudicial rendition. Para sa iba, ito ay isang malinaw at tahasang kaso ng kidnapping. This for the victims of Duterte's crime! Justice! Sa labas ng korte, nagkakatipon ang mga taong humihiling na parusahan ang dating Pangulo, habang sa kabilang banda ay mayroon ding parehong bilang ng mga tao na humihiling naman na palayain siya. Naroon din ang anak ni Duterte na si Vice President Sara Duterte para suportahan siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag kong iwan ang bansa. Huwag kong iwan ang Pilipinas. Kaya ang sabi ko sa kanya, kapag nakapagpulong na kami ng legal team ay uuwi na rin ako agad. Pakinggan natin kung papaanong dinipensahan ng kanyang abogadong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea si Duterte. Mga kagalang-galang na hukom, nasaksihan ng buong mundo ang nakakahiyang paraan kung paanong isinakay sa isang pribadong sasakyang panghimpapawid ang isang dating pangulo ng isang soberanong bansa at agad na dinala sa The Hague. Para sa aming mga abogado, ito ay tinatawag na extrajudicial rendition, ngunit para sa mga hindi pamilyar sa batas, ito ay simpleng pagdukot. Ang aking kliyente ay hindi nabigyan ng anumang pagkakataon na gamitin ang kanyang mga legal na karapatan sa bansang kanyang pinagmulan. At ang lahat ng ito ay ginawa sa ngalan ng paghihiganti sa politika. Dalawang magulong elemento ang nagkasundo sa hindi pangkaraniwang sabuatan. Isang pangulo na gustong burahin ang mga legasya ng aking kliyente at ng kanyang anak. At isang hukuman na nahihirapang panatilihin ang tiwala ng tao at desperadong makakuha ng isang positibong kaso para lang maipakita na makapangyarihan sila. Kaya hindi nakatakataka na ang aking kliyente ay sapilitang kinuha mula sa kanyang sariling bansa. Hindi basta-basta lumilitaw ang mga pribadong eroplano ng ICC. Ang eroplanong sumando sa kanya ay maagang pinlano at inihanda.
Ang UAE ay hindi kasapi ng ICC at walang obligasyong makipagtulungan sa hukuman, pero ang aking kliyente ay nanatili doon ng mahigit 5 oras. Kaya't hinihikayat ko ang kinatawan ng registry, na narito ngayon sa korte, na ipaliwanag sa mga hukom kung paano nila masasabi na ang paglipat na ito ay hindi isang malinaw na pang-aabuso. Dahil sa biglaan at marahas na pagdala sa aking kliyente, isang matandang may iniindang sakit, mahina ang pandinig, at malabo ang paningin, kinailangan siyang dalhin sa ospital para sa obserbasyon. Ngayong umaga lamang ako unang nakipagkita sa kanya, at wala pa akong 1 oras upang talakayin ang mga legal na usapin. Hindi ko pa nga naibigay sa kanya ang hard copy ng warrant of arrest dahil hindi ito ibinigay sa akin. Bukod pa rito, hindi ko rin naipaliwanag sa kanya ang nilalaman ng petisyon ng prosecution para sa paglalabas ng warrant, dahil kahapon lamang inilabas ng korte ang redacted na bersyon nito. Maliban sa pagpapakilala ng kanyang sarili, walang anumang maiaambag ang aking kliyente sa pagdinig na ito. Higit pa rito, hindi niya maaaring kumpirmahin na naipaalam na sa kanya ang mga reklamo na nasa warrant. Ito ay dahil sa mahalagang dahilan na aking isinulat sa aking liham sa kagalang-galang na pre-trial chamber ngayong umaga, isang confidential na liham sa ngayon. Dahil dito, muli kong iginiit ang aking magalang na kahilingan, na tinanggihan kaninang umaga, na ipagpaliban ang mga mahahalagang bahagi ng pagdinig na ito hanggang sa susunod na linggo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng sapat na oras upang makausap ng maayos ang aking kliyente at maipaliwanag sa kanya kung ano ang isang confirmation hearing, ano ang disclosure, at kung paanong nasabi ng prosecution na ginawa niya ang mga krimen. Nagpapasalamat ako sa korte sa pagdinig sa aking mga pahayag. Nakalulungkot mang sabihin. Pero wala akong natanggap na utos para ipagpatuloy ang aking mga argumento para sa araw na ito.